Amen. So, nasa second service po tayo, 10:30 up to 12:30. God bless us all. Amen. Sabihin nga natin, ang Diyos ko ay mabuti. Naalala ko po yung sinabi po ng sinabi ni Job sa kanyang asawa. In the midst of crisis, when Job experiences the process, alam niyo, ang sabi ni Job, sa mga pagpapala mo lang ba sasambahin at pupurihin ng Diyos? Yan ang winika ni Job sa kanyang asawa, sapagkat dumating ang sandali, matapos mamatay ang kanyang mga anak, lumayo ang mga kaibigan, maging ang asawa ay nagkaroon ng malaking question mark about the condition of Job. Pero sa gitna ng anumang pandemic o anumang sitwasyon, Job really exalt the name of the Lord even in the midst of crisis. Amen? So we will exalt the name of the Lord. So okay, palakpakan natin ating Panginoon. And today, kanina, alam nyo, dapat po ako wala po dito, may appointment. Pero God orchestrated everything. Amen? So pinares muna ako ng Panginoon ng ilang araw. At alam ko may mga dahilan. Amen? At sabi ko nga ako ngayon na isang attendees. Alam niyo po ba, ang isang sikreto upang ikay maging maayos at tapangaral, dapat paminsan-minsan ikaw ay nakikinig din. And one of the best attitude na tinuro sa akin ng Panginoon, more than 32 years, kahit ako'y naging pastor na, once na ako'y nakikinig na salita ng Diyos, I'm consider myself bilang isang tupa na kailangan ko ang pagkain ng buhay. Kaninang Perseverance, I really ministered when Pastor Tim shared about the gifts. Grabe ang impartation. Kaya sabi ko sa kanya, ang lalim ng isinier mo. Alam nyo, sa pag-share, kailangan sumisisid tayo sa salita ng Panginoon. At tayo naniniwala, ang ating Panginoon na nagbibigay lagi ng mensahe. Amen? Amen po ba? Okay, and today, sa ating second service, hindi po ulit ako ang ating speaker. At ang ating pong tagapagsalita, hindi naman linggit sa inyo. Alam nyo, nabantayan ko ang batang ito noon. No? Consider siya po ay pamilya natin. Alam nyo, when I shared the Word of God to her families, talagang nagkaroon ng breakthrough everything. So talagang sinanay ng Panginoon, tinrain ng Diyos, na disciples. Kaya kanina nung nagpa-pray sa akin sa taas, anak, ito na ang oras, you need to display the glory of the Lord. Marami nang inimbak sa iyo ang Panginoon. Kaya kaninang umaga, tama-tama yung share ni Pastor Tim, nag-post ako kanina umaga about the giftings. Nag-post ako. Ang gift, it is not loan. It is deposited. Ang gift ay hindi ito parang bang bangko na ilo-loan mo, magkakaroon ka. Amen? Wala tayong effort doon na ito, Lord, gusto ko to. Ang Diyos nagbibigay ng gifts, it is deposited to our heart. Kaya sabi nga kay Timothy, guard your good deposit to your heart. Bantayan mo ito. At ngayon, eto na siya. Ang ating pong youth pastor, ang misis ng ating pong pastor na community, Pastor Conrad, si Pastora Ira Maglalang Canchila. Praise God. Hallelujah. Parang tanggalin ko lang po itong aking mask. Praise God. Sige po tayo muna mag-pray. Pray po muna ulit tayo. Yes, God. Hallelujah, Lord. We thank you, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, dalangin namin na patuloy kang kumilos, Panginoon, sa oras na ito. Hinihingi namin ang iyong banal na Espiritu na mag-minister, Lord, sa bawat isa, sa mensahe mo, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na yung mensahe mo, Panginoon, Lord God, kung sinong makakarinig, ay siyang may kailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat. At Lord, ihanda mo ang puso at isipan ng bawat isa. Lord, maging ako, Panginoon, Lord Jesus, ihanda mo ang puso at isipan namin, Panginoon. Maging matabang lupa ito, Panginoon, na kung anumang maitanim na salita mo, Lord, ito'y magbubunga, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ikaw ang maitaas, Panginoong Jesus, sa mensaheng ito, Panginoon. Lord,
We pray din na, Lord, paalisin mo lahat, Panginoon, lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, any distraction, Panginoon, kinakas out namin to in Jesus' name. Panginoon, Lord, I pray and I declare yung covering ng blood mo sa bawat isa, Panginoon, at sa buong pamilya ng Life in Christ, even yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Lord, i-cover mo ng blood, Panginoon. Ngayon po ang gagawin natin ay PM. Okay? So, ngayon po, wala po tayo munang iisipin na kahit sino o anong iniisip natin na gagawin mamaya. Lahat po ng maririnig natin, sasabihin po natin, akin yun. Okay po? Huwag po nating tingnan kung yung katabi natin o sinong naiisip natin doon sa message, kundi tayo to. Kasi po talaga pinag-pray ko noon, sabi ko, Lord, kung sino yung makakarinig nito, ito yung nangangailangan. So ako ang unang nangangailangan kasi ako po yung unang nakareceive. Ano po? At nagpapasalamat po ako doon sa lahat ng man of God at women of God na nag-pray para sa akin na maihatid ang salita ng Diyos ngayong umaga. Ano po? So, ayun, nung last week po, actually, ako po talaga din ay na-challenge. Ano po, second service po din ako naka-attend noon. After service, yung po tungkol doon sa 4 months, may pinaghugutan po ang ating bishop na word of God about doon sa 4 months. Kung bakit 4 months, di ba po? So, hindi ko na po siya ipopost. Ano po? So, sino po dito yung na-encourage talaga? Sige po, sa inyo na lang. Ano po, sa inyo na lang. Sino po yung na-encourage talaga na gawin niyon? Sino po yung nag-start na? Ano po, 4 months. Sino po kaya yung nag-start na? Okay? So, sabi din po, syempre, I believe na lahat po ay napagpala nung oras na yun. Amen? Naalala niyo po ba yung message? Naalala niyo po ba? Yung tayo po ay magwiwin ng soul. Babalikan po natin, wala na pong natanggi ng prayer ngayon. Sa totoo lang po, sa buong quarantine po, kami po ni Pastor Conrad, may ilan po kami pinuntahan, puro may sakit. Nagpa-pray po, at yung ilan doon, wala na po, na kay Lord na. Pero ang mahalaga po, nakatanggap sila kay Lord, kay Jesus. Ano po? So, sabi po dito, sa ating pong pag-aaralan, ano po? Dito po ako na-strike talaga dun sa message nung last week. Matthew 9:37. Tingnan po natin. Ayan. Matthew 9:37. Ayan. Ang sabi po dito, Jesus said to His followers. Lahat po ba followers ni Jesus? Amen. There is such a big harvest. Okay, ERV version po ito. Jesus said to His followers, there is such a big harvest of people to bring in, but there are only few workers to help harvest them. Okay? So, kulang. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Sabihin niyo po, huy, kulang daw. Baka ikaw na yun. Hindi baka, ikaw na yun. Para po mapunan yung kakulangan ng kung sino po yung mga mag-share ng gospel. Totoo po, nasa last days tayo. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ano po kung ano nangyayari, ganan. Pero ang sabi ng Lord, ito ang kailangan nating gawin. Ma-spread na ang Panginoong Yesus ang kailangan ng bawat isa. Amen? So, this day po, ang ating pong pag-uusapan, ano po? Kailangan, atin pong kalkalin yung ating puso. Noon last, tungkol siya sa 4 months na kailangan talaga magawa natin. Hindi lang kailangan dapat. Di ba po? Bilang tayo isang mananampalataya ni Kristo Jesus. Amen? At kanina pong umaga, hindi ko po narinig lahat. Kaunti lang po yung narinig ko. Kasi hindi po ako naka-attend kaninang umaga. Ano po? Yung pong kay Pastor Tim about namang gift, paggamit ng gifts. Lahat po ay binigyan ng gift. Diba? Babalikan ko po yun. Papanoodin ko po yun. Panoodin po natin. Ano po? Doon sa first service. Ano po? So, naniniwala po ako na itong message natin ngayon, makakatulong po habang ginagawa natin o ginagamit natin yung gift na binigay ng Lord sa atin. Amen? So, ganun din, para magawa natin yung Great Commission, ito po yung kailangan nating ayusin o sabihin natin, kalkalin natin ang puso natin. Walang ibang nakakakilala sa iyo kundi ikaw at ang Lord lang. Hindi natin pwedeng lokohin ng sarili natin na, ay, okay ako. Christian ako. Okay ako. Kaya ko yan. Diba? So, ito po yung nag-strike sa akin na patuloy na umiikot-ikot sa aking isipan noong time na yon. Ano po? Sabi ko, kailangan So, tayo yun. Pero ano ba yung, kasi ang pinakamahirap yung execution.
nung narinig mo? Napansin niyo po ba yun? Ay, nakaka-bless yung message. Grabe, talaga napuspos ako, ganan. Tapos ito na, kinabukasan, start na. Pagka-start mo, ay biglang tiklop ulit. Ang hirap ng execution eh. Yung gagawin mo na, nandun ka doon sa ang kailangan may tumulak. Nakuha niyo po ba? Minsan taong ginagamit ng Lord para magawa mo yung pinagagawa ng Lord eh. Kagaya po nito. Ano ba yung nag-udyok sa akin para gawin ko itong pinagagawa ng Lord na i-share sa inyo itong message na to? At ayun po yung ating title ngayon. Udyok. Or urge. Ano po ba ibig sabihin ng urge o udyok? Strongly encourage you. Ano yung strongly na nag-encourage sa'yo para gawin yung pinagagawa ng Lord sa'yo? Para gamitin mo yung gifts mo. Para gawin yung Great Commission at ma-spread ang gospel na kailangan sa oras na ito ng mga tao. Amen? Means strongly encourage you. Yan po ang meaning ng urge. Naalala ko po yung may binigay pong module sa atin yung ating bishop. Naalala niyo po ba yon? Yung sa mga pastors, sectors, yun po yung sa discipleship. Yung day 3 po, hindi po yung mawala sa isip ko. Kahit lampas na po kami sa day 3. Alam niyo po, ang naging title, nag-strike po sa akin, ang sabi doon, everyone's life are driven by something. Sige po, po natin. Boss, yan. Napakagwapong boss. Sige po, ang sabi po diyon, everyone's life is driven by something. Ano yung nagpupush, di ba? So, ang sabi doon, alam ko na pag-aralan nung lalo na nasa sectors, napag-aralan nyo po yun. Ano pong sabi? Pwedeng guilt, yan, resentment and anger. Kung ba't ka nagpapatuloy sa buhay? Diba, naapi ka? Diba, galit ka, magpapaka-successful ako, inapi ako eh. Parang yun eh. Tapos, yung sabi doon, yung guilt, materialism, ano pang sinabi doon? Fear and the need for approval. Yun po yung 5 sinabi doon. Pero alam nyo po, hindi lang po, pag nabubuhay tayo, yan yung sa totoo lang. Realidad na nangyayari. Minsan kahit Kristiyano na, nangyayari pa rin, na yun yung nagdadrive ng buhay natin. Diba? Kahit Kristiyano na. So sabi ko nga, kayo po nakakakilala, tayo nakakakilala sa sarili natin, hindi natin maitatago sa Panginoon. So, ngayon, ganun din sa pagkilos sa Panginoon. Pag gagawin natin yung pinagagawa ng Lord sa atin, gaya ng Great Commission, gaya ng gamitin ng giftings na binigay ng Lord sa atin. Diba po? Pero ang tanong doon, kalkalin natin ang ating puso. Ano ba yung nag-uudyok sa iyo para gawin yon? Pwede po kayang resentment and anger? Akala nila, hindi ko kaya yon. Kaya ko ding mag-share. Kala nyo, leaders lang? Parang ganun, di ba? Parang galit. Parang ganon, parang feeling hindi napapansin yung kanyang ginagawa. Magpopos ako, within 3 days, 5 agad. O, diba? Parang, yung pala yung nag-uudyok. Hindi ko po sinasabing ito kayo. Ang pinag-uusapan po natin, kalkalin natin ating puso. Hingin natin sa Panginoon, Lord, ano ba nag-uudyok para gawin ko yung 4 months na challenge na yun? So, itong message na to, makakatulong sa atin para maitama at talagang mag-glorify si Lord habang ginagawa natin. Yung pinagagawa ng Lord sa akin, pagsayaw, ano ba nag-uudyok sa atin? Wala kasi ako ministry. Ako iniiwan-iwanan. O siya, ako'y sasayaw. Diba po? So, resentment and anger, pwede din materialism. Ay, pag ako'y nagpagamit sa Lord, may makukuha ako. Ayan. Diba? O kaya may premyo, may reward daw. Unang makalima sa 4 months, ay meron daw reward. Diba? Pwede eh. Diba? So, ito po yung pangkalahatan. Kayo po ang pipili. Kayo po ang magkakalkal ng sarili niyong puso sa tulong ng Lord kung ano ba yung nag-uudyok sa atin. Pwede din pong guilt. Ito. Naranasan ko din po yan. Yung guilt. Halimbawa, tagal ko ng Kristiyano. Hindi pa rin ako makapag-share sa pamilya ko at ganun din sa ibang tao. Alam ko naman at nananampalataya naman ako kay Kristo. Ilang beses ko narinig ko nga nung 1 linggo na ito yung kailangan, ma-share. Fear. Natatakot tayo sa consequences. Tinawag tayo ng Lord, hindi natin ginawa, alam natin may consequences. Yun ba ang kailangan na mag-udyok sa atin para gawin yung pinagagawa ng Diyos?
Naunawaan po ba ninyo? Natin. Alam niyo po, habang minemeditate ko to, ito po yung naglilinger sa isip ko. Bakit ako tatayo? Bakit ko gagawin? Yung 4 months. Ano ba nag-uudyok talaga sa akin? Dahil leader ako, nakakahiya naman kung yung mga inaalagaan natin, nagawa tapos ako nakaupo. 'Di ba? Pero hindi. 'Di ba sabi dito? Ano pa? Fear. Natatakot tayong hindi makasama ni Lord. Pag dumating siya, datnan tayo na hindi natin ginawa yung purpose ng life natin dito sa mundo. 'Di ba po? Binigyan ka ng gifts, hindi mo ginamit. Nakakatakot. 'Di ba? Nakakatakot kay Lord. Pag nag-judgment seat na. 'Di ba? Lahat tayo haharap Ano po? Ano pa? Yung last. Fear. The need for approval. Para tanggapin ka ng tao. Para mapansin. 'Di ba? Na ikaw ay kumikilos din. 'Di ba po? So, hindi ko sinasabi, ulitin ko po, hindi ko sinasabing kayo to. Kayo po ang pipili. Lord, ano ba dito yung hindi ako aware na ito pala yung nag-urge sa akin kung bakit ko gagawin yung pinagagawang 4 months na yon. O bakit ko gagamitin yung giftings na binigay sa akin. Ano po? So, kung makikita po natin dito, yan, the need for approval para ma-very good ng sa leader, hindi. Kasi, ang pagharap sa Panginoon ay kanya-kanya yan. Hindi mo naman kasama yung sa leader mo Tapos siya yung magsasabi, Lord, si ano po, ganito po ang ginawa niyan. Hindi Solo-solo ang pagharap. Ano po? So, sabi dito po, ano ba yung dapat? Bakit? Tinan niyo po ano ba yung dapat nag-urge o nag-uudyok sa atin para gawin? O ipagamit yung giftings na yon na binigay sa atin ng Lord. Ano po? So, alam natin, yung Great Commission, alam din natin na may giftings tayo. Tinanggap natin, natanggap na natin na may giftings tayo. Ito naman po yung kasunod. Ano po? Ano ba yung para ma-execute natin? Ano ba yung dapat talaga na mag-udyok sa atin? Nakita ko po to ay sa buhay ni Abraham. Ano po? Sa Hebrews 11:17. God tested Abraham's faith. Ano po? God told him to offer Isaac as a sacrifice. Abraham obeyed. Paano ito nagawa? Because he had faith. Because he had faith. Ano po? He already has the promises from God. And God had already said to him, it is through Isaac that your descendants will come. Okay? But Abraham was ready to offer. Ready to offer. Ang sabi po doon, ay anak niya yun. Ano po? His only son. Ano po? He did because he had faith. Sa ERV po, version. He did because he had faith. Ano daw po yun? Dahil sa pananampalataya. Sige, tingnan po natin sa Tagalog. Sige po, i-pause po natin dito yung Tagalog version. Because he had faith Ang sabi, lahat po ba ay may pananampalataya sa Panginoong Hesus? Mananampalataya ka ba talaga ni Jesus? Ano po? Ang sabi po dito, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok, ang nag-urge, strongly encourage him. Ano po? Pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Ano daw po ang dapat mag-udyok? Faith, pananampalataya. Hindi po yung 5 nauna. Ang tanong diyan, ano po? Kaya nahihirapan tayo minsan na ma-execute yung pinagagawa ng Lord. Gawa po na, ang problema ay yung sa pananampalataya. Kaya ang kailangang ayusin natin para masaayos natin ano po, at maisagawa natin na hindi ang nag-urge o nag-udyok sa atin ay yung 5 negative kanina, ano po, ay ang kailangan talaga yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tanungin mo yung sarili, ating sarili, ako ba talaga ay mananampalataya ni Kristo? Ano ba yung pananampalataya? Ika'y naniniwala sa Kanya? Ano po, tinatanggap mo siya sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas mo? Kahit hindi mo siya nakikita, alam mong nandyan siya. Ano po, para sa'yo? Ano po? At marami pa sa Bible na mag-explain kung ano ba talaga ang pananampalataya. So ngayon, ano po? Ang sabi po dito,
Ano ba yung nagagawa ng pananampalataya? Ano po? What faith in Christ causes us? Ano pa yung nagagawa ng pananampalataya? Bukod doon sa tayo ay masasave. Ang sabi po sa Acts 16:31, CEV version po. Ang sabi po dito, they replied, have faith in the Lord Jesus and you will be saved. This is also true for everyone who lives in your home. Ano po? Ito ang nagagawa ng pananampalataya nang masave tayo. Pero bukod po diyan, meron pa. Kasi nandito tayo sa mundo, hindi naman receive natin kay Lord at nanampalataya tayo, kinuha na tayo nandito pa tayo. Tingnan niyo yung katabi niyo, nandito pa siya. Tingnan niyo po ang inyong katabi. Diba? Thank you, Lord. Ang sabi po dito po pupunta sa, ito po yung ating text, Romans 3:21-31. Bukod po dun sa tayo ay saved, nag-iintay lang tayo ng pagdating ng Panginoon. Amen? What faith in Christ causes us. Basahin mo po muna natin yung kabuuan. So, hindi ko pala nailagay yung kabuuan nito. Basahin po natin. Pwede po ba ma-type? Mismo po tayo, basahin natin. Ano po? Pwede pong i-post natin dito yung pinaka-text natin. Babasahin ko po na isang buo. Romans 3:21-31. Sige po, basahin niyo po muna sa inyong mga hawak na Bible at cellphone na may Bible. Ano po? Ayan. Ang sabi po dito, but now, ang naging title po niyan sa sa NIV version, righteousness through faith. So pag-uusapan natin po ngayon ay what causes us. So yung udyok, babalikan po natin yon. Yung 4 months at saka yung giftings, babalikan po natin yan mamaya. Intindihin po muna natin, ano ba yung nagagawa ng faith? Ba't kailangan laging pinupush na magkaroon ka ng pananampalataya kay Jesus? Ano po? Ang sabi po dito, but now a righteousness from God, apart from law, has been made known, to which the law and the prophets testify. Sige po, tuloy po tayo. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. For all who have sinned and fall short, lahat ay nagkulang of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sin committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Where then is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith. So, pinag-uusapan po dito yung law tsaka yung faith. Ano po? So, sabi po dito, for we maintain a person is justified by faith apart from the works of the law. Or is God the God of Jews only? Siyempre, hindi. Is He not the God of Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Since there is only one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith, do we then nullify the law by this faith? Not at all. Rather, we uphold the law. Okay? So, binasa ko po yung kabuuan ng ating text ngayon. So, what faith in Christ causes us? Ano ba ang nagagawa nito sa atin? Bukod po sa masave tayo. Sabi po sa verse 21-23, sige po, 21, yan. But now, apart from the law, righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. 22, yan, ito po yung 22. The righteousness is given through tuntunan. Kahit po tingnan natin ating sarili at bilang tayo isang leader, dahil lang po sa Panginoong Jesus kung bakit tayo ay matuturing na righteous.
na matuwid. Wala pong ni isang nakapasok sa panuntunan. Kasi pag panganak pa lang po natin yung mga nag-uudyok sa atin para gawin. Dito po, sasagutin. Ito po ang sagot. Ano po? Sabi po dito, yung verse 23, nag-ano din sa akin, sabi doon, we fall short. Amen? Sino ditong hindi makapag-share kasi alam mong kulang ka? Alam mong may pagkakamali sa'yo? Alam mong mahiyain ka, parang ganon. Lahat ay kulang. Pero dahil sa pananampalataya mo, ano po, doon lang tayo makakatayo Doon lang tayo makapag-ano talaga. Sabi dito, ang kailangan lang, magpaabot ka. Kulang nga tayo Huwag na nating mag-self-pity tayo. Lord, hindi talaga kaya Lord, ganito talaga ako Magpaabot tayo. Ang tanong doon, nagpapaabot ka ba sa Panginoon? Inaabot tayo Binigay nga si Jesus para maabot yung kakulangan natin. Nakuha niyo po ba? Amen po ba? So, yun po yung una. Ano po? Inaabot tayo ng Lord. Yung pangalawa, mabilis lang po itong aking message. Ano po? Message ni Lord. Yung pangalawa pa, ano po? Ang sabi po dito, Christ causes us, dito po sa verse 26. Sige, basahin po. Faith in Christ causes us to be forgiven and acceptable with God. Diba? Ang hirap pong mag-share kung alam mong nandun ka sa sitwasyon, diba? Pero kung totohanan kang lalapit sa Kanya, ano po? Basahin po natin verse 26. Yan, 25 to 26. God gave Jesus as a way to forgive people's sin. Ano po? Through their faith in Him, God can forgive them because the blood sacrifice of Jesus pays for their sins. God gave Jesus to show that He always does what is right and fair. He was right in the past when He was patient and did not punish people for their sin. And in our own time, He still does what is right. God worked all this out in a way that allows Him to judge people fairly and still make right any person who has faith in Jesus. Kung makikita po natin, ano po? Faith in Christ causes us to be forgiven and acceptable with God. Okay? The blood of Jesus covers and cleanses our sins. Ano po? Kung mananampalataya ka lang. Ano po? Ang sabi po dito, nananampalataya ka ba na kaya kang palayain ng Diyos doon sa kasalanan? Nananampalataya ka ba na kaya kang patawarin ng Diyos? Minsan yun yung nagiging hindrance kung bakit hindi tayo mapagamit sa Panginoon. Yun yung pumipigil sa atin kasi alam natin. Minsan nga yung ating grade 1 na naging kasalanan hanggang ngayon, inihingi pa rin ng tawad sa Lord. Muntik ko nang masaksak yung kaklase ko, inasar kasi ako. Diba? Minsan ganun paulit-ulit na, Lord, sorry talaga, pinagsisisihan ko yung Lord. Ang problema, ibig sabihin pala, hindi ka nananampalataya na ang Diyos mo ay mapagpatawad. Malibang maniwala at manampalataya ka na ang Diyos natin nagpapatawad, doon lang talaga tayo lalaya. Doon lang talaga tayo masasabi, ay, ako forgiven and acceptable na. Nagigets niyo po yung pinag-uusapan natin? Amen po ba? So, sabi din po dito, ayan, bakit ka patatawarin ng Lord, ng Diyos, kung mismong ikaw hindi ka naniniwala na kaya kanyang patawarin? Sino kayang may problema? Di ba yung sarili natin? Hindi si Lord. Kasi ang Lord talaga, iba sa tao. Pagtotohanan tayo, 180 degree na humingi ng tao at tinalikuran yung kasalanan, erase na yun. Nakuha niyo po? Minsan yun yung nagiging hindrance kung ba't hindi natin magawa Ano po? Binibigyan tayo ng bagong pagkatao ng Lord. Kung hindi malimutan nyo ng ibang tao, bahala na si Lord doon. Basta ang mahalaga, alam mo sa sarili mo at alam ng Lord at kumbaga, i-validate naman yun ng Lord. Kung totohanang tinalikuran mo na yun at gusto mong magpagamit yung gifting sa binigay ng Lord sa iyo, gusto mong gawin yung 4 months na yun, ano po, bahala ang Lord. Ang kailangan mo lang, manampalataya tayo. Ano po, panampalataya na natin at kapag totohanang tayo nananampalataya, yun ang nangyayari sa atin. Tayo itotohanang napo-forgive at nagiging acceptable na with God. Amen? So, last point po, point number 3.
Faith in Christ causes us to be what the law actually wants. Verse 31. Faith in Christ causes us to be what the law actually wants. Romans 3:31. So do we destroy the law by following the way of faith? Not at all. In fact, faith causes us to be what the law actually wants. Hindi pinawawalang bisa yung sinabi dun sa Old Testament. Kundi lalo mo ngang nagagawa dahil may pananampalataya ka sa Panginoong Hesus. Yun yung magtutulak sa'yo, yun yung mag-uudyok sa'yo para lalong magawa mo yung pinagagawa ng Lord. Yung pananampalataya. Minsan nga may mangyayari na hindi mo pa nabasa sa Bible dahil nananampalataya ka kay Jesus at may relasyon ka sa Panginoong Hesus, nagagawa mo pala. Tapos mababasa mo, ay, nangyari to sa akin, nagawa ko to. Minsan nauuna pa nating magawa dahil anong nagpo-push? Yung faith natin sa Panginoong Hesus. Dahil mananampalataya tayo ni Kristo Jesus. Nakuha niyo po? So ngayon, pinag-aralan po natin. Ang kailangan daw mag-udyok sa atin para gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Lord, yung formants, yung giftings magamit, ang mag-uudyok daw ay pananampalataya. At ano daw yung magagawa ng pananampalataya? Ano pong sinabi? 3? Ang sabi doon, bukod sa magiging saved tayo, faith causes us to be righteous. Faith in Christ causes us to be forgiven and acceptable with God. Faith in Christ causes us to be what the law actually wants. Ano po, hindi ka napipilitan. Hindi napipilitan magawa mo yung pinagagawa. Bakit? Ano po? Dahil may relasyon ka eh. Alam mong promise or predicted. Makukomplete lang. Ano po? At magyayari in reality. Ano po? Yung nakasulat sa Bible na mag-share tayo ng gospel, gamitin natin, gamitin natin yung ating giftings, kung tayo may tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung tatanungin po kayo sa oras na to, kamusta ang pananampalataya po natin sa Panginoon? Kamusta po yung closeness natin sa Panginoong Hesus? Bago ko po ito itanong, ako mismo tinanong ko din sa sarili ko. Tanong niyo po sa ating mga sarili. Okay ba talaga? Okay ba talaga tayo kay Lord? Diba? Si Lord at ikaw ang nakakaalam. Ano po? At kung hindi tayo aware, ang Lord ang magre-reveal. Anak, medyo iba na yung focus mo. Hindi na faith sa akin na nag-uudyok para gawin mo yung pinagagawa ko. Hindi na yun yung strongly encourage you. Hindi na. Eto na anak, pinakikita ng Diyos sa atin kung totohanan tayong lalapit sa Kanya. Ano po? Balikan po natin yung 5. Nakaraniwan na nagiging nag-uudyok para gawin natin yung pinagagawa ng Lord. Resentment and anger, materialism. Saan po papasok yan? Kung may totoo kang faith, yung righteousness, di ba? Di ba pag yung righteousness ng Lord nasa iyo, wala na yung anger. Anong mapapalit doon? Love. Fruit of the Holy Spirit. Amen? Materialism, wala. Hindi na yun yung focus mo. Nagigets niyo po? So, hindi na yun yung magpupush sa atin. Hindi na yun yung mag-uudyok sa atin para gawin yung pinagagawa. Hindi mo na maiisip na, kala nila sila lang may kaya ko din mag-share. Sila leaders, kahit hindi ako leaders, kaya ko, 10 agad. Hindi na maiisip yun. Bakit? Dahil may pananampalataya ka sa Panginoong Hesus, ang focus mo na lang ay siya. Matanggap talaga ng tao na siya yung kailangan upang maligtas. Ano po? Guilt. Balikan po natin tong guilt. Kung napili nyo po to nung una, yun yung nagpupush sa atin kung ba't tayo nasayaw, nakanta, bakit natin ginagamit ang giftings natin, bakit tayo nagsishare ng gospel. Nakakahiya sa Lord, ang tagal ko ng Kristiyano. Diba? Yun yung una. Ay, nagkasala ako, babawi ako sa Lord. Diba? Sabi dito, paano mo i-share si Jesus na mapagpatawad kung mismong ikaw hindi naniniwala
na mapagpatawad siya. Mapagpatawad ang Lord. Di ba po? Kung naranasan mo, you cannot give if you don't have. Kung naranasan mo na totohanan kang patawarin ng Lord, mabilis mong ma-share yun. Na kaya din silang patawarin ng Lord. Malibang, sabi nga, naalala ko yun sa lead, knowing, being, doing. Una naalaman mo, ay, mapagpatawad pa sa Lord. Being, pinatawad na talaga ako ng Lord. And doing, dun mo i-share Ang hirap mag-share ng hindi mo naman being. Lahat tayo nasa process, pero nasa atin yung desisyon. Nagigets nyo po? Nasa yung desisyon, wala sa Lord, wala sa katabi mo, wala sa mga kaibigan mo, ikaw mismo. Di ba po? So sabi po dito, ayan, kung may faith ka sa Lord, mawawala na yung guilt. Kasi your sin is already forgiven. Di ba po? Hindi na yun ang magpupush sa iyo. Kundi yung pagmamahal mo na sa Diyos. At tunay mong naranasan. Di ba po? Alam niyo po yung pagkain, naalala ko nung kumain kami dun sa malapit sa lake. Ang sarap nung ano yun, yung lechong kawali. Ay hindi, yun, sisig. Pero para siyang lechong kawali. Alam niyo, hindi matigil sa bibig kong masabi yun. Badi, ang sarap nung Hindi niya natikman nung dalang ko yun, natikman niya. Badi, ang sarap Kasi naranasan ko, ang sarap. Kung naranasan po talaga natin, at talagang tunay tayong mananampalataya ni Kristo, madaling i-share na mananampalataya din sila. Amen? Kung naranasan mo talaga, tinanggap mo sa sarili mo, pinatawad ka na ng Lord, may i-share mo din sa kanila. At hindi yun mapipigilan. Doon papasok yung point number 3 natin na, ang sabi doon, nangyayari kasi, gawa ng faith, nagagawa lalo. Yan, fear, the need for approval. So, yung guilt ay para sa point number 2. Ang sabi doon, faith causes us be forgiven and acceptable with God. So, wala na yung guilt. Erase na yung tatlo. Fear and the need for approval. Dito papasok yung faith in Christ causes us to be what the law actually wants. Nawawala ang takot na i-share. Ano po? Dahil nagpupush sa'yo yung pagmamahal mo sa Diyos Siguro, yun ang nagiging problema. Kaya minsan, hindi natin magawa talaga. Baka kulang tayo dun sa ating relasyon sa Panginoon, yung faith natin sa Kanya na God is able. Diba? Yung paniniwala natin, baka kulang. Yung paniniwala natin. So, kailangan nating ayusin yun. Kailangan tayo lumapit ng totohanan sa Panginoong Yesus. At kaya niyang palitan lahat yun ng courage. Yung takot, sabi ito, aminin natin sa hindi, kahit tayo leader, nandun yung takot. Ako po personally, nag-handle tayo, nag-aalaga tayo na mapalapit sila sa Panginoong Yesus. Pero pag nandyan na, halimbawa, papunta kami nun sa San Jose National High School, minakaupo ako sa tricycle. Ang hangin ko hanggang tenga. Sharean ko lang tatapikin ko lang, tapos tatanungin ko, iramdam ko, kinoconvict ako ng Lord, kausapin mo. Ang hangin ko hanggang tenga. Kaya every time po, sa totoo lang, every time na mag-share po ako, lagi ako naka-red na lipstick. Para hindi halatang putlang-putla na ako. Naka-red po ako ngayon. Totoo po yun. Talagang nandun yung fear. Fear of rejection. Diba? Need for approval. Diba? Need of rejection. Diba? Fear. Fear of rejection. Fear na magkamali. Nagigets nyo? Baka mali ang masabi ko. Baka hindi naman yun yung verse. Di ba po? Minsan yun yung nangyayaring totoo. At kahit po tayo mga leaders, yung i-lead natin sila, alam mo, nung one time po, patapos na po ako, one time po yung nasa LSPU po kami, kasama ko yung 3 leader, talagang masisipag na leaders din. Lahat naman po, si Jonah, si Cindy, si Ruth, magkakasama po kami sa LSPU. Kinoconvict po ako ng Lord. So, kailangan din natin
i-model eh. Pero ako, dahil alam ko na, Lord, kulang ako. Mas madaling mag-share ng kapwa Kristiyano. Mas madaling magturo. Kasi makikinig sila eh. Paano yung unbeliever? Alam niya, nakaupo ako doon sa talagang ako po kabang-kaba na. Sabi ko, Lord, nakakahiya kung ako'y tatanggihan. Itong 3 nakatingin. Need for approval. Nangyari sa akin noon. Pero alam niyo po, nawala yung takot ko. Nung mag-pray ako, sabi ko, Lord, ako na may gagamitin mo lang. Kung i-reject nila ako, ikaw ang ni-reject nila, hindi naman ako. Di ba po? Ay, talaga pong, yung pong mga, yung, tawag dito, yung mga study table sa LSPU. Upo kami dito sa Education Department. Maya-maya, syempre, yung puso ko, kinoconvict ako, hindi para mag-show off doon sa tatlong leader. Kasi kinoconvict ako ng Lord. Abay, ibig sabihin, nangangailangan yung tao. Wait lang ha, punta ako, ganyan. Tapos, nung tapos na, dito kayo, punta kayo. Alam niyo po, ang hirap mag-lead kung mismong tayo hindi natin naranasan. Totoo, lahat tayo may fear. Pero, mawawala yung fear kapag may totoo tayong pananampalataya sa Panginoong Yesus na He is able. Yung kulang natin siyang magbibigay. Hirap ka magsalita? Ano sabi ng Lord? Siya magpuput ng words sa mouth mo. 2 po yung sinesel group ko na ako'y blessed na blessed kasi lagi nilang inuungot yun. Hindi naman yun yung topic, pinagpe-pray. Sabi sa akin, may gusto kong sharean po si ganito po, ganito Ako po'y natatakot, baka mali yung masabi ko kasi hindi pa po ako hindi pa daw siya nakakapag-aral. Di ba po tayo may mga mentoring, cell grouping, ngayon po, pastors, nung last primaries, mentoring sa ating bishop. Ako po'y napeple, sabi ko, Lord, yung heart nila. Pero sabi ko, ang Lord ang bahala dyan kasi nandun yung heart mo Nananampalataya, ang kulang lang, manampalataya ka. God is able. Kaya ni Lord yan. At ang ganda, kasi pag alam mo na ganun yung prayer mo at nangyari, ang papuri kay Lord, hindi sa atin. Kasi He is able. Hindi naman tayo yung able. Kaya lang na-able tayo, gawa niya. Nagigets nyo? So, ayun po yung sinasabi sa atin. So, sabi din po dito, yung pananampalataya natin, yun po yung mag-urge, strongly encourage us para magawa yung pinagagawa. Balikan po natin, kalkalan natin ang ating puso. Pag yun ang may problema, mahirapan po tayong gawin yung 4 months. Mahirapan po tayo magpagamit ng giftings natin. Naunawaan po ba ng bawat isa? Balik ulit. Check. Kung sa tingin natin, ay, okay kami ni Lord. Check ulit. Bakit mo narinig to? Di ba po? Ibig sabihin, may sinasabi si Lord. Baka hindi talaga 100% okay. Baka may 0.1 na problema. Nagigets niyo po? Ito po'y para sa ating lahat. Para magawa po natin na siya ang mag-glorify at tama po ang motibo natin. Ano po? Conclusion po tayo. Yan, sabi po dito, if you have faith in Christ Jesus, you can do more. Mga kapatid, hindi pinag-uusapan kung kabataan ka, kananayan o adult. Ang sabi po dito, if you have true faith in Christ Jesus, you can do more. Ano po? Depende sa pananampalataya mo kay Kristo Jesus, doon ka makakakilos sa Kanya. May effect sa iyo yung totoo mong pananampalataya sa Kanya. Di ba po? Naalala niyo po yung sa New Testament, laging sinasabi ni Jesus. Sa lahat po, hindi ko na iisa-isahin kasi sa lahat po ng pinagaling niya, yun yung sinasabi niya eh. Sabi po ni Jesus, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Amen? Nagawa mo, palitan natin yung pinagaling. Nagawa mo dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi dahil sa skills. Dadating yan. Bibigyan ng Lord yan pagkita niyan totoo. Yung puso natin at yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen? Nasabi din dito, yung challenge natin, yung 4 months, na magdala sa paanan ng Panginoong Yesus ng kaluluwa, na yung totohanan tumanggap
Sabi nga nating bishop, hindi pinag-uusapan kung dadali mo sa life in Christ. Ang mahalaga, madala mo sa paanan ng Panginoong Yesus. Di ba po? Ang sabi po dito, hindi siya program. Alalahanin po natin, mga kapatid, mga magulang, hindi po program yung ibinaba ng ating bishop na challenge. Kundi ito po ay bunga ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus kung ba't natin magagawa yun. Amen po ba? Amen po ba? Dito po ako mag-e-end sa Matthew 7:21-23. So, naunawaan natin na pag-usapan. Amen? Matthew 7:21 hanggang 23. Ito po lagi ang naglilinger sa mind ko. Sabi ni Lord Jesus, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only who does the will of my Father who is in heaven." 22. "Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, we not prophesy in your name? Did we not prophesy in your name, and in your name drives out demons and perform many miracles?" Verse 23. "Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers." Pansinin po natin yung verse 22. Ginawa naman nila. Siguro may challenge din sila nung time na yan. Ginawa naman nila, Nag-prophesy sila sa pangalang Panginoong Yesus. Nag-deliverance pa nga, Drive out demons. Nag-perform pa nga ng miracles. Nag-share ng gospel. Di ba po? Anong dapat gawin natin? Pero tinitingnan ng Lord, yun laman ng puso natin. Ano kaya laman ng puso ng mga taong ito? Nung time na gawin nila yung challenge, na mag-prophesy, mag-share ng gospel, mag-cast out ng demons, maggawa ng miracle sa pangalan ng Panginoong Yesus. Maaari kaya yung 5 ang nag-udyok sa kanila? Gusto nila ng approval ng tao, kaya sila nag-prophesy? Guilt kaya? Anger kaya? Fear? Nakuha niyo po yung pinag-uusapan natin? Ayaw natin na ito yung masabi ni Lord sa atin. Pag tayo'y humarap na, hindi kita kilala. Lord, ginawa ko naman yung 4 months challenge. Ang tanong doon, bakit sabi ni Lord, hindi kita nakikilala? Baka hindi pananampalataya sa Kanya ang nag-push sa iyo para gawin yung mga bagay na yun. So, muli, sasabihin ko po sa bawat isa, kalkalin natin ating puso. Ano ba talaga? At kung natagpuan natin at pinatagpo ng Lord na nandun sa iba at hindi pananampalataya kay Kristo Jesus ang nag-uudyok sa atin, umpisahan nating lumapit at ibigay sa Kanya lahat. Ang Diyos po'y mapagpatawad. Kung may mga nagawa tayong for the need for approval lang, hindi po maiwasan yun. Ako po'y may mga kaibigan na Kristiyano sa ibang churches. May mga kwentuhan yan, share. Ako naman nakikinig lang. Ako'y lagi nakikinig. Pero hindi ako nagsasabi ng kahit ano. Malibang yung word ng Lord na marami po. So, wala pong nanghuhusga sa bawat isa, kundi ang Lord at ikaw lang po ang magkakalkal sa puso nyo, puso mo, kung sino ka mang nakikinig ngayon. Okay po ba? So, sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po muna ay sumamba sa Panginoon. Damhin po natin yung mensahe ng Lord. At ganun din po dito sa awitin to. Pinili mo ko at tinanggap
kung sa sarili ko di kayang gawin hangat kundi ikaw. Ang puso ko'y walang iba isinisigaw, kung hindi ang pangalan mo, O Jesus. Ang ika'y pagsilbihan, mahalin at paglingkuran, at sa piling mo'y laging manahan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy na hinihiling namin, Panginoon, sa oras na ito, ang kapatawaran, Panginoon. Kung minsan Lord, nakita mo, Panginoon, na may mali sa aming puso, Panginoon. Nung gawin namin, Panginoon, yung pinagagawa mo nung mga nakaraan. Lord Jesus, maraming salamat sa grace mo, sa kapatawaran mo. Lord, tinatanggap namin, Panginoon, Lord God. Lord, na kami ay pinatawad mo na, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, salamat. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa bawat nakakarinig, Lord God, nung iyong salita, Panginoong Jesus, hayaan mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na mga usap, Panginoon, sa mga taong ito. Lord, hayaan mo na mag-udyok para gawin namin ang pinagagawa mo, Panginoong Jesus, ay ang pananampalataya namin sa iyo. Yung pagkakilala namin sa iyo, Lord, yung relasyon namin sa iyo, Panginoong Jesus, dahil mahal ka namin, Panginoon. Lord, dalangin ko din po, Panginoon, doon sa mga tao na gustong-gustong magpagamit sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa kanila. Lord, i-anoint mo sila. Lord, alisin mo yung takot, Panginoon, sa kanila. Hayaan mo, Lord, na yung pananampalataya nila sa iyo, na ikaw ay able, Panginoon. Yun, Panginoon, ang tumatak sa puso't isipan nila, Panginoon. Namin, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw ang higit na nakakakilala sa bawat isa. Wala kaming maitatago, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, bawat gagawin namin sa ministry man ito, Panginoon, sa loob o sa labas, Panginoon, sa Great Commission, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, ang pangalan mong maitaas, Panginoong Jesus. Hayaan mo, Panginoon, magawa namin to dahil kami ay isang tunay na mananampalataya mo, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko din po, Panginoon, sa bawat isa. Huwag niyo pong hayaan, Panginoong Jesus, na manakaw ni Satanas anumang na-receive nila. Na-receive namin, Panginoon, in Jesus' name. I-cover mo to ng blood mo, Panginoon. Selyuhan mo ng banal mong dugo. Lord, at sa time ng execution ng word mo, Panginoon, ikaw po magbigay ng courage, Panginoon. Yung pananampalataya namin sa iyo, mag-urge. Strongly encourage us, Panginoon, na magawa yun. Lord, maraming salamat, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, Lord, we declare, i-anoint mo ang lips ng bawat isa. Alam po namin, ito na yung oras, Panginoon, upang magamit mo mightily ang bawat isa, Lord God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na napapanahon ng iyong salita, Lord Jesus. Papasalamat po kami, Panginoon, dahil kahit kami kulang, Panginoon, ikaw ang magpupuno sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat. At Lord, tulungan mo kami na, datnan mo kami, Panginoon, na nasa tama sa tingin mo, Panginoon. Sa paningin mo, Lord, wag niyo pong hayaan na mangyari sa amin yung nangyari sa Matthew, Panginoon. Nang sabihin mo, hindi mo kami nakikilala. Lord, hindi po namin gusto yon, Lord. Dalangin namin, Panginoon, sa pagharap namin sa iyo, Lord. Ang masabi mo sa amin ay welcome. Masabi mo sa amin, Lord God, na kami ay mabuti mong katiwala, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa mensahe mo. Lord, ito po aming dalangin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, sa pag-uwi din ng bawat isa, nandun yung covering ng blood mo, Panginoon. Salamat, Lord. Ito po aming dalangin. Seal this prayer, your most precious blood, in Jesus' name. Amen. Amen. Grace. Yan, so nakaka-bless po yung salita ng Diyos. Amen po ba? Na sabi nga po doon na tayo ini-encourage at tayo ni-urge, kumbaga,
upang gawin yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa. Wala na yung mga pinawasak ng Lord yung lahat ng mga guilt, anger, lahat-lahat ng yan. Ano po? Kaya, ayun, napakabuti po ng Lord at salamat sa buhay ni Pastor Aya, ni Mami Aya para din sa salita niya at sa pagpapatuloy po natin sa ating pagbibigay. Lais ko lang din po mag-encourage at mag-iwan din ng encouragement sa bawat isa sa ating pagbibigay. Ano po? Kung kanina po, sabi nga po na what urges us, ano ba yung nag-uudyok sa atin? Sa ngayong oras na ito, nais ko lang din po mag-iwan ng question na what urges us to give? Ano po? So ano pa yung, bakit nga ba tayo nagbibigay sa ating Panginoon? Ano? So dahil po ba dahil naging responsibility na lang natin, naging habit, or paulit-ulit na lang natin ginagawa every week, magbibigay, ganyan. So para naging routine na rin lang po ba? Ano po? So sabi doon sa 2 Corinthians 9:7-8. Ano po? Sabi doon, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. So sabi po doon, what we decided in our heart sa ibang translation, ano po? Kung ano yung dinicide natin sa ating puso. So paano po ba tayo nagde-decide sa puso kung ano yung bibigay at kung magkano yung bibigay para sa Panginoon? Ano po? Ang sabi doon, dapat hindi out of necessity, kumbaga. Hindi lang dahil responsibility natin, hindi lang dahil sabi ng Lord, ito yung command ng Lord na ibigay yung buong tithes, magbigay sa Kanya, ano po, kundi dahil, magbibigay tayo dahil ito yung nakaka-cheerful o makaka-cheer sa ating mga puso. Ano po, kailangan sa ating pagbibigay, nandun yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi yung napipilitan lang, at yun nga, not under compulsion or anuman, kundi dahil maluwag sa puso, dahil ito'y binebless tayo ng Lord. Ito'y privilege, kumbaga, na makapagbigay sa Diyos. Amen po. Kaya, ayun po, sabi nga rin din sa Malakay 3:10, nandun nga po yung sa pagbibigay ng tithes. Ito nga po yung command ng Lord, na ibigay yung tithes sa storehouse. Ano po? At sabi pa doon, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ayun po. Ang sabi doon, test me in this, sabi ng Lord. So, alam naman po natin na tayo laging tinetest ng Lord sa lahat ng bagay. Ano po? Pero dito sa ating oras na to, sabi nga dito na itetest natin ng Lord. Itest natin ng Lord na ibigay natin yung nararapat sa Lord. Ibigay natin yung buong tithes at yung ating offering sa Lord ng hindi napipilitan, ng may pagmamahal. At ayun, tingnan natin talagang automatic po yun na ipagbubuksan ng Lord ng lahat ng floodgates of heaven at yung blessing yung ay ipo-pour out niya sa bawat isa. Amen po. Ayan, so sa ating pagbibigay, ayun po, hawakan na po natin ating mga kaloob at let us pray. Hallelujah, Lord Jesus, thank you for this time na inyo pa nagkaloob. Salamat po sa privilege na kami nakapagbigay. Truly, Lord God, na napakabuti mo, patuloy mo kaming hindi pinagkukulang, patuloy na provide mo lahat-lahat sa amin. Kaya sa oras na ito, sa marapat lang, Lord God, na babalik namin sa inyo ang pagmamahal namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay. Lord, ikaw po nakasiyasat ng mga puso at isipan namin. Lord, let this offering be fragrant in your feet, O God. Lord, ikaw po maluwalhati, mataas, at ikaw lang po ang namin sasambahin sa oras na ito, O God. Lord, salamat po muli. Ikaw po mataas, maluwalhati. Ito ang aming sabi talangis ng pangalan ni Jesus. Amen. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who you are. It's who you are. It's who you are. Okay, palapakan natin ang ating Panginoon. Lahat po ba tayo napagpala ng Panginoon? Amen. Napakaganda po yung sinir ng ating pastora. Ang ating tema na ngayong ating anniversary, 9th year, ay talagang we need to open our eyes. Gustong ipakita ng Diyos, hindi lang po yung mga nangyayaring inconsistency ng vaccine, inconsistency ng COVID,
hindi malaman. Pero mayroong isang timbangan na hindi madadaya, ito ay salita ng Diyos. What we need today is to share it to the people. Kailangan nila yon. No? It's very striking word na talagang maganda. Gusto ko hugutin niyo, sabi niya. We are doing this not because the church program. Hindi dahil may programa tayo. We are doing this because we have passion to share the gospel, to share the good news to others. Kasi wala nang susolusyon kundi ang salita. Sa gitna ng pandemic, sa gitna ng problema, sa gitna ng tukso, Jesus always used the word of the Father, even directly for Satan. It is written. It is written. It is written. And it is written. Kaya, share the word. Let us open our eyes. Babasahin ko lang yung magiging tema natin. Ang ating anniversary ay sa March 28. But, mamaya may meeting ang mga pastor at ang media team kung paano nating i-manage yung ating anniversary sapagkat major of our audience ay wala po sa on-site kundi nasa online. Amen? No? Hindi natin kinukontra ang gobyerno. Hindi ko alam nung parang nakaraang linggo nagkaroon surprise visit. Hindi natin alam. Nagdiretso din kay Pastor Senen. No? Bahagi yan ng last day. Nasa last time tayo. Na yung minsan na example natin kagipitan ng bawat Kristiyano sa Korea, North Korea, Australia, Germany, no? Lahat ng mga communist area ay unti-unti makikita natin even here in the Philippines na tayo ay democratic country, you're say anything but ngayon ay control. Celebration of birthday. Amen? So what we need today is to open our eyes, opportunity to share the very great solution, no other than the Word of God. Ano ang sabi dito? Sa ating text sa John chapter 4, verse 34-35, bago tayo mag-close in prayer. There is a need, I tell you, open your eyes and look at the field. Ang sabi diyan, sa verse 34, my food, said Jesus, is to do the will of God who sent me and to finish His work. Kaninong work ito? Even Jesus Christ said, to finish His work. Who is working? At Diyos. Ang sabi diyan, to finish His work. Not the work of your pastor, not the work of the church, but His work. We are doing this because we need to finish His work. Amen? Na-redeem na. Kaya, very rema po sa akin, you need to share the great story of the cross, the salvation, na to be a member, maging load ng upuan. No. Kundi, makilala nila ang Panginoon, maligtas sila. Sapagkat ngayon, ala ng kwenta rin ng malalaking churches. Dahil mayroong limitation and distancing. Inaalay ng Panginoon ang bawat churches to do the Great Commission. Good may project ng church. It is good. Pero today, God will change and align everyone to do the Great Commission. Why commission? Because God has a mission. And we are co-mission to share. Amen? So, kaya saan man tayo naroon, mga kaibigan natin, no? Kaya napakahalaga ngayon ang ibalita ang kaligtasan patungkol sa Panginoon. Amen? Kaya tayo naniniwala na nasa last day, kung kayo nakikinig ngayon sa mga balibalita,
naka-lockdown ang buong Europa, Germany, Japan. So makita natin. Hindi natin kung sino nag-orchestrate dito. But if you be shy, sa matuwid na pamumuhay, ay magniningning na parang tala sa kalangitan. In Daniel chapter 12, verse 1 up to 3. Kaya pagningningin natin at ang salita ng Diyos sa bawat tao at magniningning ang bawat isa. Amen? Kaya tayo nagpapasalamat, talaga ang Lord ay kumikilos. Amen. So bago tayo closing prayer, nais kong tawagin ng mag-asawa si Pastora to pray. Amen. David validated the calling of his son Solomon. In front of many people, David ay kanyang itong binalidate. Not me only, but all of you and the rest of the young people will validate it. Ang ibig sabihin, pinatutunayan ng Diyos na ang ating pastor ay tinawag at ang mag-asawang ito. Amen? Kaya ating ipag-pray, mahal natin ang Panginoon, mahal natin siya. Kaya sabi ko, Lord, salamat. No, talagang ang Lord ay nagregalo ng bawat leader sa atin at maraming na-disciple ang mag-asawang ito. Naalala ko nung nagkaroon kami ng impartation, sabi ko, hindi ko kaya lahat. Kailangan niyo ito, kailangan na. Ang napakaganda sa mag-asawang to, bukas ang puso. Handang sumalo. Kaya naman lahat ng kanilang nasalo ay ipinapasa sa inyo. Ang kailangan, marunong din tayong lahat sumalo. Amen? Praise God. Tayo pito mayo, pag-pray natin ng mag-asawa. Hallelujah. Totoo, Panginoon, ang iyong salita. Pinagpapala mo ang mga pang-apak na nagdadala ng iyong salita. You bless the feet who bring the good news. Malao ng panahon, Lord, ang kasaysayan ng aming paglilingkod, bahagi, O Diyos, ang bawat pamilya. At ang pamilyang ito, Lord, ng Kansila at ng Maglalang ay tinawag mo. Ama, sila po ang Isaac. Si Pastor Conrad ang Isaac ng Kansila at si Pastora Ira ang Isaac ng Maglalang. Kung paanong si Abraham ay nialay sa Isaac, doon nagsimula ang multitude. Doon nagsimula ang divine covenant through the blood of the Ram. But Father, pinaltan mo ito through the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ. At ngayon, Lord, I pray, thank you. Binigyan mo kami, Panginoon, ng mga manggagawa na handang sumalo ng bawat pangitain upang tupdin ang dakilang misyon. Lord, I pray kay Pastora Ira. I declare to this couple as part of my associate. Not only community pastor, not only the youth pastor, but I commission this couple to be my associate, Lord God. At lahat, Panginoon, ng pangitain na ibinigay mo sa iyong lingkod ay malaya nilang nasalo. Kaya dalahin ko, Panginoon, kung paano pinagpala mo si Abraham dahil may Isaac, pagpapalain mo ang Kansila, pagpapalain mo ang Maglalang. Dahil may mga anak sila na inihandog na hayaang sundin ng panawagan kaysa mamasukan, kaysa magnegosyo o tupdin ang kanilang mga pangailangan. Bagkus sila'y nag-Isaac, I pray today, Lord, let the harvest flow. Hindi mo pababayaan ang mag-asawang ito. Higit sa kanilang pangailangan nila ibibigay mo. Gagawa ka ng himala at patuloy na gagamitin mo sila to exalt your name, to preach your word. And I pray, Joshua chapter 1 verse 3, ang bawat nararating na mga pang-apa nila ay magiging sayo. Lord, lahat ng maapakan nila at ang bawat mapatungan ng mga kamay na ito, ang may mga sakit ay gagaling at mga taong makakarinig ng iyong salita, himala at kaligtasan ang magaganap. Maraming salamat, dakilang Diyos, at patuloy ko pong inihahandog din, O Lord, ang kanilang buhay mag-asawa. Salamat sapagkat sila'y nagiging tanglaw
at nagiging patotoo. Lord, I pray also, bigyan mo sila, Panginoon, ng supling, Panginoon. Lord, alam namin may regalo ka sa kanila. O Diyos, salamat dakilang Diyos at salamat. In the name of Jesus, amen and amen. Amen. Okay, tas po natin ating kamay. Dako tayo sa ating benediction prayer. Lord, salamat Panginoon sa iyong salita at sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami. Sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pakikpisan ng Santong Espiritu sumaamin. Ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless you all. Praise. Kaway.